ikaw ang may-ari ng pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay, ang totoo lamang, ay hindi nagsimula sa amin. Sapagkat noong araw kami ay makasalanan, maiting ang iyong buti, ang iyong puso, wala kaming relasyon sa iyo. Ngunit nang namatay si Kristo sa cross at sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo at sa iyong mga salita, nagkaroon kami pananampalataya. In other words, ang pananampalataya namin ay isang alok, handog, kaloob mula sa iyo. At kami ay naging born again Christians. Matamis, malalim, makahulugan ang pananampalataya sapagkat ito ang iyong buhay. Nilikha mo ang mundo at lupa at buhay ng tao dahil sa pananampalataya mo na ikaw ay may tiwala sa tradisyon na ginawa mo na what the Bible says in Genesis, the creation was good and perfect. And even Eve and Eve were created perfectly in the beginning. But at the end, ay nagkasala sila. Ngunit ang iyong pananampalataya at paniniwala sa tao ay nandiyan pa rin through Jesus Christ who died on the cross. He knows that many people will be converted and become Christians and become your follower. This is, you are the owner. You are the real foundation of our faith. Without you, we cannot have faith. We will become faithless people like other people outside the church. But ngayon o Diyos, just because we believe, we trust you, we hope and wish and pray that you may help us to believe your word, to trust your word, to have faith in your word, because your word is power. In Jesus' name, amen. Alam mo ba na ang pananampalataya ay kaloob mula sa Diyos at ito ay bahagi sa kanyang buhay? Ang pananampalataya ay buhay. Ilang taon ka na ba sa iyong pananampalataya sa Diyos? Sa iyong pananampalataya sa Kanya, mayroon bang bagay na hindi mo makalimutan? Ano ba ang dahilan bakit sumampalataya ka sa Kanya? Sabi ng Biblia, ang tao na walang pananampalataya sa tunay at totoong Diyos ay isang manmang na kahit buhay pa siya ay patay na. Ang tao na may matibay at matatag na pananampalataya sa Diyos ay mayroong maraming bunga sa buhay. Pagkat ang pananampalataya ay nagbibigay at nagdudulot ng marami, malalim, makahulugan, masaya at malawak na buhay. Alam ba ninyo na ang ating pananampalataya ay isang karangalan sa Diyos? At pinarangalan din niya ang lahat ng pananampalataya. Lahat tayo ay marangal sa mata ng Diyos dahil sa pananampalataya. Faith brings life. Ang pananampalataya ay nagdudulot o may kasamang buhay. Number 1, ang pananampalataya ay may kasamang buhay na kagalakan. When you do not believe God, if you have not faith in God, ikaw ang pinakamalungkot at miserable tao sa mundo. Kahit mayaman ka, kahit presidente ka, kahit prime minister ka, kahit asindiro ka, kung wala kang pananampalataya sa Diyos at walang Diyos sa iyong buhay, ikaw ang pinakamiserable na tao sa mundo. Sapagkat ang totoo at tunay na kagalakan, hindi ito masumpungan at makikita at hawakan dito sa lupa. Mayroong mga pansamantala, kaligayahan doon, kagalayahan dito, kagalakan kahit saan man. Pero pansamantala lang yan. Hindi yan ang tunay at totoo. The only eternal happiness comes from your faith in God. Therefore, we must have faith in God and trust God at the same time. Ito ang Romans, nasabi ng Romans chapter 5 verse 2, sa pamamagitan din naman niya nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo at nagagalak tayo sa pag-asa ng kalulatian ng Diyos. Therefore, the Bible says that when you believe
You are the most, even mahirap ka, you are the most happiest people. Kung ikaw ay mayaman, the more you are the much na ikaw ay happiest. You have to marry, you have the Lord. You have the riches, you believe God, you trust the Lord that God bestows you your riches, He owns riches. Therefore, ang mga mayayaman, sabi nila, ay yung pira galing sa Panginoon, yung mansion ko galing sa Panginoon, everything He has belongs to the Lord. He recognizes it. Therefore, doble ang iyong kagalakan. The more you are happy, the more you are healthy. And then number 2, before that, sabi dito sa English, the happy life is the selfish life. Live in the trust unto the glory of God. Yan ang sabi ng Matthew chapter 5, 1 to 16. And then number 2, ang pananampalataya ay may kasamang buhay na kapayapaan. Naniwala ba kayo na ang pira ay hindi nagdudulot ng tunay kapayapaan? Kung marami kang pira, mga kapatid, mas lalo kang matatakot. Pero kung may Diyos naman ang mayamang ito, wala siyang kinatatakutan. I am talking about yung mayayamang walang Kristo sa buhay. Yung mayayamang galit sa Diyos. Yung mayayaman na ang pagsamba, wala sa kanya yun. Walang kwinta-kwinta. At mayamang ito na dito sa Lucas chapter 12, sarili lamang niniisip. Sarili, hindi ibang tao, sarili. But the Lord says, this very night, I will get your life. At sino pa man ang magmana sa iyong kayamanan. So, that person was the most miserable person. Pero kung ikaw man ay sabi ko, kung ikaw ay mahirap at mayaman na may Diyos sa buhay, matalino ka at hindi matalino, binata ka kung dalaga, kung ikaw ay may Kristo sa buhay, you have the real peace in your heart. Because real peace in you and peace comes from heaven. It comes from the Lord, not yourself, not from your money, not from your prestige, not whatever. Sapagkat sabi ng Psalm 29:11, ang Panginoon ay magbibigay ng kalakasan sa kanyang bayan. Pagpapalain ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. The members of the United Church of Christ are Christian people. Therefore, there is peace in the heart. There is peace in the mind. There is peace in the soul. Peace, peace, peace. Ito ang sigaw ng United Nations. Ito ang sigaw ng Middle East countries. Ito ang sigaw ng ating bansa. Peace, peace, peace. But peace will never come from earth. The real peace will never come from the government. The real peace will not come from the Congress and Senate, but from Jesus Christ Himself. So we have Jesus Christ in our hearts. You have peace. And then number 3, ang pananampalataya ay may kasamang buhay na dakilang kaluwalhatian. Yung mga bakser, walang, pag siya pumasok siya sa ring, wala sa kanyang sipan yung matalo siya. Wala. Pero at the end, may matalo, may mananalo. At ang matalo, o natalo, ay malungkot talaga siya. Although may premyo pa rin kay boxing yan. Pero yung nananalo, hindi siya maging malungkot. Tuwang-tuwa siya ng palatay. Pero before that ring, he practiced how many days and months. He practiced, he trained himself, how many days, and then after, kahit may training siya, mayroon siyang coach. Hindi pwedeng training ng boxer, wala kang coach. Walang trainer, hindi pwede yan. And then, pag nakumpleto na ang training, mayroon na siyang tinatawag na tiwala sa sarili. Pero kung Kristiyano yan, na boxer, hindi Pacquiao, Diyos talaga ang iyong pagtitiwalaan, hindi ang sarili. Kasi ang sarili, mayroong tendency na magkaroon ka ng over-confidence. Sobrang-sobra na. Pero ang Diyos, kung ang Diyos ang pagtitiwalaan mo, sa Diyos walang sobrang pananampalataya. Tama talaga yan. Ibuhos mo yung pananampalataya, lahat ng pananampalataya, kung ano ito ka, laking, napakalaki, napakabigat na pananampalataya, sa Diyos walang sobra. Acceptin niya lahat.
So, ang ibig sabihin na pag ang Bachelor of Complete Training, very good trainer, and then manalo ka sa vaccine, you have that loyalty-an. May premium, money, and then yung belt. Sa Kristiyano, ikaw Kristiyano, ako Kristiyano, ano ang ating matanggap bilang karangalan o kalwalatian dahil sa ating panampalataya? Number 1, the tree of eternal life. Revelation 2:7. Second, the first resurrection. Revelation 2:11. Number 3, the new name. Mayroon tayong bagong pangalan ibigay natin sa atin patungkol sa langit. Revelation 2:17. Number 4, power to rule. Ang lahat ng Kristiyano bibigyan ng pamahalaan ng pagkakataong mamahala sa langit. And then Revelation 22, Paigan, panglima, white garments. Ang ating damit ngayon ay iba-iba ang kulay, iba-iba ang sukat. Sa Diyos, wala ang kulay doon maliban na lang sa white garment. Revelation 3:5. And then verse 6, a pillar in God's temple. Ang ating mga pangalan ay nasa libro ng Book of Life at nasa haligi ng templo. Mga example dat, ang mga pangalan ng Jesus nandoon na sa mga nakasulat sa pilar ng temple at ang ating pangalan isulat din. Revelation chapter 3 verse 12. And then number 7, 7 na karangalan sa mga Kristiyano, join here with Christ. Kung ano ang nakuha mana ni Kristo, ganun din ang mana mo. Revelation 3:21, Romans 8:16-17. Number 4, ang pananampalataya ay may kasamang buhay na manghimala. When you trust the Lord, when you believe the Lord, you are helped, we will be helped. Yan ang mga sa mga evangelist, mga Pentecost at other groups sa television, sa internet pa. If you don't believe the Lord, you will not be helped. Believe the Lord, trust the Lord, you will be helped. Pilat mo daw, lahat na. Mayroon mga ganun. Pero we are not doing that in this way. We are not doing it na mag-isisyon. However, ako, akseptado ko na ang Diyos ay may healing pa ngayon. Nangyari sa akin si Mark Moishe, may healing. Pinapalangin, pero gumaling sa sakit. Sapagat yan ang sabi ng Matthew 9:20-22. Isa sa himala ng panampalataya ay divine healing. Matthew 7:10-40-20. Number 2, himala sa panampalataya, you will make God so happy. Alam mo, kung ito ay masakit o may sakit, pag pumasok ka sa PGH, sa Central Hospital o anong klaseng hospital, huwag mo sabihin si Doktor, Dok, wala kong tiwala sa'yo. Mahirap sasabihin na. Baka lalo na ang sakit mo. Hindi naman pa to, wala kang tiwala Pero, habang nasa bahay ka pa, sakay kasi sa tempo at nakarating ka sa hospital at nalulog sa hospital, nandoon na sa puso mo yung pagtitiwala sa doktor. Kung sino ng doktor na lapitan mo, nandoon na And then, masaya at tuwang-tuwa ang doktor na lumapit ka sa kanya. That's why ang doktor hindi ko tanong sa'yo na, may tiwala ka ba sa akin? Wala nang doktor tanong sa'yo yan, diretso ka. Kasi kaya kung ano man ang may kahit sa aparato nila sa katawan mo. Kung sa operasyon mo surgery, anong din, diretso yan. Sapagkat ikaw na mismo may tiwala sa doktor So, matutuwa ang doktor pag lalapitan mo. Maliban na kumita siya, at least, sumasamsuming doktor, pero he is the one, you chose it. You chose. So, yun ang nangyayari, tuwa. Ang Diyos mga kapatid, pag ikaw at ako ay mayroong panampalataya sa Diyos at totoong panampalataya at ang iyong panampalataya ay hindi maalis-alis sa tayo kung hindi mananatili ito, no matter what, tuwang-tuwa ang Diyos sapagkat ang panampalataya ay buhay ng Diyos. Bahagi sa buhay ng Diyos na mayroon siyang panampalataya. Therefore, when you believe Him, when you trust Him, when you have faith in Him, He's very happy. And then, pangatlong himala sa panampalataya, you become highly motivated and interested to hear the Word of God. Kung walang salita ng Diyos,